Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay magsitayo na at palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sabi po sa Isaiah 40:31, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagle." Ngayon pong umaga mga kapatid, pansamantala po nating isantabi ang mga ating alalahanin and let's focus on worshiping and praising our God. Ano man pong dalahin ang meron tayo ngayong umaga, let's be reminded that there's new in every morning. And let's embrace this day with a new and fresh start kasama po ang ating Panginoon. Hallelujah, let's sing this song. Yes, Jesus. Empower us, O God. And here I am longing for you. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus. May I know Jesus more and more. Minsan pa, here I am. Here I am,
Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na buhay, na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Sa umagang ito, patuloy mo kaming samahan, linisin ang aming mga puso sa aming pagsamba, upang, Panginoon, maunawaan namin ang iyong salita sa umagang ito. Bigyan mo kami ng isang pusong tapat, pusong mapangunawa sa iyong mga salita at pusong mapaglingkod anuman ang pinagagawa mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad at patuloy namin sa umagang ito maranasan ang iyong presensya, kapangyarihan, kaluwalhatian sa umagang ito. Patuloy na samahan kami ng Santong Espiritong Banal sa aming kalagitnaan, na mag-flow ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon. Patuloy din namin tinataas ang magpapahayag ng iyong banal na salita na Sister Mape. Patuloy mo siyang samahan, bigyan ng karunungan, langisan mo ang kanyang labi at itago mo sa iyong krus. Salamat, Panginoon. Patuloy cover us with your precious blood at patuloy kinakasaap namin anuman ang gawa ng kaaway sa aming paligid, sa aming kalagitnaan, maging sa aming buhay. Patuloy kinakasaap namin. Ikaw, Satan, wala kang kapangyarihan na gambalain anuman mga sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kahit salamat, Panginoon, we declare your kingship, your lordship sa umagang ito at inangkin na namin ang katagumpayan. Salamat, Panginoon, sa namin binabalik ang mataas na papuri, pagtakil at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po ba ay handa ng umawit, umindak at tumundag para sa ating Panginoon? Amen. Amen. Ngayon pong umaga, patuloy po nating awitan ng ating Panginoon ng may kasiglahan at kagalakan. Kaya po ba natin yon? Amen. Ipakita natin na tayong mga anak ng Diyos ay pinagpala niya sa buong linggo. Ipakita natin na mga anak niyang galak sa kanyang pagpapala. Kaya po ba natin yon? Amen. Awitan po natin ang ating Panginoon, Church on Fire! Palakpak po natin ang ating mga kamay. The Holy Spirit is here and His power is real. Anything can happen, any problem they will. Something's really good, something good is going on around here. And there's a light that shines to make the dark disappear. Power at work and there's nothing to fear. Something's really good is going
kapurihan, Panginoon. You are worthy of all praises. You are worthy of all worship, Panginoon. Hallelujah, mga kapatid. Ngayong umaga, let's take a moment to acknowledge God's greatness sa buhay natin. Isipin po natin how God has been so good sa ating buhay. How God bless us sa isang buong linggong ito. How God help us and deliver us na ma-overcome lahat ng mga struggles, lahat ng mga challenges. This morning, mga kapatid, let's pause and let's think about how our beautiful Savior has been so good sa ating buhay. Let's sing this song. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. Oh, the heavens, oh, the heavens shout your praise. Oh, creations bow to worship you.
worship, Panginoon. We lift up everything to you, God, in your holy and mighty name, O God. Lord, we praise you and we worship you for your goodness, Panginoon. We praise and worship you for your faithfulness and for your greatness, O God. Sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas at pagluwalhati at pagsamba. Lahat po tayo magsabi na, Amen. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba nating batiin ang ating mga katabi? Good morning! Ayan po, para lang nasa school po, no? Ayan po, mabuti po ba ang Diyos? Amen. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon at pagkakataon. Sa umaga pong ito, ay ang atin pong pag-aaralan ay mula po sa aklat ng Hebreyo. Kung meron po tayong mga Biblia, makibukas po tayo sa aklat ng Hebreyo, chapter 12, verses 1 hanggang 6. Sige po, sa mga nakakita na, sabayan po ninyo ako sa pagbabasa. Pero bago po ang lahat, bilang paggalang po sa pagbabasa ng salita ng Diyos, inaaniyan ko po ang lahat na tumayo. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayoy nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang makikipaglaban ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Maaari pa po tayong minsang manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po kaming nagpapasalamat sa umagang ito na dinako niyo po kami sa lugar na ito upang pasalamatan ka, purihin ka at sambahin ka. At sa oras pong ito, dalangin namin na ang iyong mensahe ay tumimo po sa aming mga puso. Hayaan niyo po na ang karunungan mo, maging ang mapagkumbabang puso ang maghari po sa amin. Tanggapin po namin ito ng maluwag, tanggapin po namin ito ng may kagalakan sapagkat ang iyong salita ang magbibigay sa amin ng direksyon kung paano dapat mamuhay sa sanlibutan ito. Gayon din po sa iyong lingkod na magpapahayag ng iyong salita, langisan niyo po ako ng iyong labi at tanging ang mga salita mo lamang po ang maipahayag ko, walang labis at walang kulang. Sa inyo po namin pinagkakatiwalang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, maaari na po tayong maupo. Bilang paninimula po no, sa ating pag-aaral, sino po sa atin dito ang nakasali na sa paligsahan po ng pagtakbo? Meron po ba ditong runner? Meron po ba ditong mananakbo? Wala po, no? So, wala po sa atin ditong sumali sa paligsahan. O marahil nakakapanood lang po tayo ng mga manlalaro sa pagtakbo. At alam niyo po ba na bilang Kristiyano, ang ating buhay ay inihahalin tulad po ng Biblia sa isang paligsahan ng pagtakbo. Ulitin ko po, ang atin pong buhay bilang Kristiyano ay maihahalin tulad sa isang paligsahan ng
pagtakbo. Sa atin pong pag-aaralan ngayon, matututunan po natin kung paanong mananatili na nakatuon ang ating mata kay Jesus upang matapos natin ang takbuhing inanda niya para sa atin. Kaya nga po yung pamagat ng ating pag-aaralan ngayon, pakisabay nga po nating basahin. Sabay-sabay nga po nating basahin. Fix your eyes on Jesus. So nung nakaraang linggo po, binigyan po tayo ni Pastor ng aralin patungkol sa tinatawag po nating spiritual dynamic. Isa nga po dito yung fix your eyes on Jesus. Pangalawa po, fix your heart in worship. Pangatlo po, fix your mind in God's Word. So sa 3 linggo pong itong darating, simula po ngayon, pag-aaralan po natin yung 3 na iyan. At sisimulan po natin yung fix your eyes on Jesus. At yan nga po ay binasa natin kanina at makikita sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 6. At ang una po nating dapat gawin upang manatiling nakatuon ang ating paningin kay Jesus, ay alalahanin natin lagi na siya ay kasama natin. So ang unang punto po natin para sa umagang ito ay fix your eyes on Jesus' presence. Ayan po, no? Fix your eyes on Jesus' presence. Sa Tagalog po, lagi po nating kasama si Jesus. Dapat po nating alalahanin na si Jesus ayon sa kanyang pangako, kailanman hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Ang sabi nga po dito sa verses 1 at 2 ng Hebrew chapter 12, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, so marami pong nakatingin sa atin. Yung mga mananampalataya, hindi mananampalataya, yung mga anghel sa langit, maging yung mga anghel sa lupa, nakasama ni Satanas, tinitignan niya tayo. At higit sa lahat, ang nakatingin sa atin, yung isa sa pinakadakila nating saksi. Sino yon? Si Jesus. Nakatingin po siya sa atin. Pinagmamasdan niya po tayo, tinitignan niya po tayo. Hindi para hanapin ang mali, kundi para tulungan tayo na magpatuloy sa pagtakbo sa buhay na ito. Sabi po dito, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Pag sinabi po nating ituon, yung ating paningin, andun ka lang nakatutok. Naalala niyo po yung isang kabayo na ginagamit sa pagbabiyahe o yung ginagamit na sasakyan. Di ba po yung mga kabayo na ginagamit sa nasasakyan o yung ginagamit pang karera o yung ginagamit sa kalesa, ano pong mapapansin nyo sa mata nila? Meron pong takip sa gilid. Bakit po? Kasi gusto po nung nagmamaneho sa kanya o yung nakasakay sa kanya na yung paningin ng kabayo ay nakatuon lang sa kanyang daraanan. Dahil po merong mga tinatawag po na mabangis na kabayo, no? Na kapag may nakita silang hindi maganda o hindi ka nais-nais sa kanila, nagwawala po sila. Yun, ganun po yung karakter ng mga kabayo. Kaya ang mga kabayo tinitrain at nilalagyan ng takip sa gilid ng mata upang doon lamang sila nakatuon sa kanilang patutunguhan. Ganun din po tayo. Ang nais po ng ating Panginoong Hesus, ang sabi nga po doon, fix sa ibang salin, panatilihin. Yung ating paningin ay na kay Jesus. Sa sanlibutan ito, maraming mga disturbances. So maraming mga manggugulo ng ating isipan, maraming manliligaw sa ating pananampalataya, ngunit ang nais ni Jesus, ituon natin sa Kanya ang ating mata.
ang ating paningin. Hindi lamang po yung physical na mata, kundi yung spiritual na mata. Gaya nga po ng sinasabi sa Colossus, set your mind on things above, not on earthly or temporal things, sapagkat yung mga bagay na sa sanlibutan ay panandalian lamang. Sino po dito yung nakapanood ng balita sa LA, sa Los Angeles wildfire? Napansin niyo po ba? Ang mga nakatira po doon mayayaman, Hollywood stars. Sinong mag-aakala na sa isang iglap, yung mga pinundar nila, yung mga pinaghirapan nila, ay mawawalang parang bula? Biruin niyo po, gawa yun sa bato. Pero pag nakita mo po sa picture, kahit bato, wala tang natira. Kung di po ako nagkakamali, kasi kahapon, binabasa ko po yung story patungkol doon eh. At isa po sa mga napansin ko doon, yung mga nakatira sa Los Angeles ay mga mocker o mga, ano po ba sa Tagalog ng mocker, nanlalait sa Diyos. Ayan, hindi sila naniniwala sa Diyos at nilalait pa nila ang Diyos. Tandaan po natin, kapag ang Panginoon ay nagtuwid sa atin at tinuwid niya tayo, hindi po natin magugustuhan. Kaya sabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Kaya tignan lang po natin yon. Talaga pong yung mga ganong pangyayari, pinapakita ng Panginoon, malapit na akong bumalik. Kaya dapat lagi pong nakatuon ang ating paningin sa ating Panginoong Jesus. Ayan po, no? At sabi po dito, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Upang matapos po natin ang takbuing inihanda ng Diyos para sa atin, dapat nating alalahanin na lagi nating kasama si Jesus. Alam niyo po ba yung pangalang Jesus? Ang ibig sabihin po niyan ay kasama natin ang Diyos. Ayan po ay mababasa natin sa Mateo chapter 1 verse 23. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ayan po, yung kahulugan po ng pangalan ni Jesus ay Emmanuel. Ang ibig sabihin po ay kasama natin ang Diyos. Kaya po sa oras na ito, pakisabi nyo nga po sa katabi nyo, kasama natin ang Diyos. Ayan. Kasama natin ang Diyos sa hirap, sa ginhawa, sa saya, sa kalungkutan. Sabi nga ni David kahit daw sa daigdig ng mga patay, nandoon ang Diyos. Saan pa ako pupunta? Sabi ni David. Saan man ako naroon, ay nandoon ka. So lahat po ng bagay, lihim man yan o hindi lihim, anumang ginagawa natin sa dilim, yan po ay nakikita at alam ng Diyos sapagkat siya ay lagi nating kasama. Kaya kung gagawa po tayo ng kasalanan, isipin po natin, kasama ko si Jesus. No? At ang una pong mapapahiya, hindi po tayo pag gumawa tayo ng kasalanan. Sino po? Si Jesus. Ang pangalang Jesus. Dahil po, ang pangalan niya ay bitbit natin. Di ba po, tayo po ay Christian. Kaninong pangalan po ang bitbit natin? Christ. At yung I-A-N, ano po ibig sabihin ng I-A-N? I am nothing without Christ. Yung iyan, ang ibig sabihin po nun, I am nothing. Wala akong kabuluhan kung wala po si Kristo. Kaya tandaan po natin, lagi po natin kasama ang Diyos. At ang sabi rin po sa Mateo chapter 28 verse 20, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang ngayon. Ngayon po ba yung nakalagay dyan? Hanggang bukas. Hanggang mamaya. Hanggang February.
Sino ba yung sinabi po ng Diyos? Hindi po. Hanggang 2030, hindi po. Hanggang sa katapusan ng panahon. Hanggang sa tayo ay mamatay, hanggang tayo ay bumalik sa Kanya, hanggang siya ay bumalik muli at hatulan ng mundong to, kasama po natin ang ating Panginoong Jesus. At upang maranasan nating lagi ang Kanyang presensya, dapat ay alasin natin ang bawat kasalanan at balakid na pumipigil sa atin. Pwede po bang pakibalik po doon sa verse 1? Sa verse 1 po, sabi po doon, yung unang-una pong dapat nating gawin, ano pong sabi dyan? Tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. So yung una pong punto natin ay remove, letter R, remove every sin and hindrances. Alisin po natin yung mga kasalanan at yung mga balakid upang maranasan natin ang presensya ng ating Panginoon. Maging yung Kanyang kapangyarihan, alisin po natin ang lahat ng iyon. Sa isa pong takbuhan, kung nanood po kayo ng Olympics, no? O kaya naman mahilig kayo sa sports, sa isang takbuhan po, kahit naman po anong sports mahalaga na komportable ka doon sa iyong gagamitin. Tama po ba? Gayon din po sa pagtakbo. Pag tatakbo po tayo, hindi tayo tatakbo ng may bag. Hindi tayo tatakbo ng may dalang mabigat na bagay. Hindi tayo tatakbo ng nakapantalon. So tatakbo tayo na suot-suot natin yung mga dapat na damit. Yung mga magagaan at komportableng damit at sapatos. So yun po yung gagamitin natin. Ganon din po sa ating pananampalataya. Upang makatakbo tayo ng maayos dun sa takbuhing inihanda sa atin ng Diyos, kailangan po nating tanggalin iyon. Ang sabi po dun, alisin, tanggalin. Pag sinabi pong alisin at tanggalin, totally tatanggalin. Totally aalisin. Ang ititira mo lang yung gagamitin mo sa pagtakbo. Hindi lamang po yung mga kasalanan Yung mga obvious na kasalanan, pati po yung mga bagay na walang kabuluhan para sa Panginoon. Yung mga bagay na sa tingin natin, magpapabagal doon sa ating pagtakbo. Halimbawa, social media. Diba po, okay lang naman mag-browse sa social media wala pong problema. Kaso lang, imbis na makapagbasa ka ng Bible, naubos na yung oras mo sa pagbabrowse sa social media. So marami nang nasayang. Imbis na lumalago ka sa pananampalataya, hindi mo nagawa. Hindi ka doon nagpatuloy sa dapat mong takbuhin sa pananampalataya. Huminto ka. Ganun po yung ibig sabihin nun. Kaya anumang mga balakid, maliit man yan o malaking balakid, alisin po natin yan. Katamaran, ano pa po yung kawalan ng pananampalataya, yung pagtatampo, yung pagiging bugnutin, irritable, yung mga hindi magandang pag-uugali na hindi makakatulong po sa ating pagtakbo patungo sa ating finish line. Sino po ba ang finish line natin? Si Jesus. Si Jesus po ang ating finish line. Ang goal po natin ay maging katulad ni Jesus. Ang sabi po sa Romans chapter 8:29, pwede niyo po bang i-post, Kuya? Ja. Ang sabi po doon, ayun po, sa Tagalog, ayan. Sapagkat sa mula't mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya. Pakisabi nyo nga po sa katabi nyo, pinili ka ng Diyos. Ayan. Upang maging tulad ng Kanyang anak. Yan po yung finish line natin. Maging tulad ni Jesus araw-araw. Sa gayon, ang anak
ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Yan po yung nais ng Diyos, maging katulad po tayo ng ating Panginoong Jesus. So yung una po na R, dun po sa presence, ay remove every sin and hindrances. So yung pangalawa naman po, ay yung tinatawag po nating buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. So yung pangalawang R po, run with endurance. Ayan. Tumakbo tayo ng buong tiyaga. Yan, tumakbo po tayo ng buong tiyaga. Dahil kasama natin si Jesus, makakatakbo tayo ng buong tiyaga upang matapos ang takbuhing inilaan niya para sa atin. So ano po yung dapat meron tayo sa pagtakbo para buong tiyaga tayong makatakbo? Di ba pag tumatakbo po, especially po pag marathon, no? Alam niyo po yung marathon po, yun po yung mahabang takbuhan. Yun po ay 42 kilometers na tatakbuhin. May iba't iba po kasing pagtakbo, yung sprinter, ang pangalan nito, yung sprinter, yung marathon. So yung sprinter po, may iksing distansya lang po yan eh. So mga 100 meters, 400 meters. Pero yung marathon po ay 42 kilometers. So kilometro po ang pinag-uusapan dito, no? Hindi po metro lang. So ibig sabihin malayong takbuhin. At bilang Kristiyano, ang takbuhin natin hindi sprinter. Ang takbuhin po natin ay marathon, malayo. Malayo po ang ating takbuhin. Kaya po, kung malayo po ang takbuhin, kailangan po sa isang manlalaro, kung sasali siya sa paligsahan, kailangan disiplinahin niya ang kanyang katawan. So, an athlete should train his or herself for the contest or for the game. So, ganun po yung dapat gawin. Kailangan niyang i-train yung kanyang katawan. At para ma-train yung katawan, kailangan meron siyang disiplina. Ano yung mga disiplina na kailangan ng isang manlalaro? Para matapos niya yung takbuhin. Para buong tiyaga niya. Kasi 42 kilometers eh. So, kailangan magkaroon siya ng disiplina sa kanyang kinakain. Tama po ba? Kailangan niya ng disiplina sa pagtulog. Kailangan niya ng disiplina sa exercise. So, meron siyang gagawin para lumakas ang kanyang stamina. Okay? Kaya po, sa isang manlalaro, mahalaga na handa siya bago siya tumakbo upang buong tiyaga niya itong matapos. Kasi kung hindi siya disiplinado, hindi niya matatapos ang takbuhin. And as a Christians, we have this what we call spiritual discipline. So bilang Kristiyano, meron tayong tinatawag na spiritual discipline. Kung yung mga manlalaro, they are trained for the game. But we are trained for godliness. Tinitrain tayo ng Diyos upang lalong maging katulad niya. Upang tayo ay maging banal katulad niya. Ayan po. So hindi natin matatapos ang isang takbuhin kung wala tayong disiplina. Dapat ay meron tayong mga tinatawag na spiritual discipline. So what are these spiritual discipline? So the first spiritual discipline that we should learn and we should grow is what we call studying the Word of God. So kailangan nating magbasa ng salita ng Diyos. Anong sabi sa Joshua? Jack, can you flash Joshua 1, chapter 8, verse 9? English na lang, Jack. So sabi po dito, this
set of instruction is not to cease being a part of your conversations. So, hindi dapat mawala sa usapan. Pag binasa po natin yung Deuteronomy, yung salita ng Diyos, we should talk about it when we sit, when we lie down, when we walk. Kailangan natin itong pag-usapan habang tayo ay nakaupo, kumakain, naglalakad, at bago tayo matulog, ano man ang ating ginagawa. Sabi nga dito, meditate on it day and night, so that you may be careful to carry out everything that's written in it. For then, you'll prosper and succeed. May pangako. There is a promise when you obey this instruction. And what is the promise? You will prosper and succeed. Magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. You will prosper and succeed in everything that you do. Yun po yung sinasabi po ng Biblia. Yun po yung unang spiritual discipline. Pangalawa pong spiritual discipline, prayer. Kailangan po meron po tayong panalangin. We should pray all the time. Sabi po, di ba, pray without ceasing. Lagi tayong nagpapatuloy sa panalangin. Bago pagising mo, pagpasok mo sa paaralan, pag nasa trabaho ka na, when you have spare time, kung meron kang bakanting oras, you pray with your mind and with your heart. And I am certain that God will hear your prayer. Tiyak na didinggin ng Diyos ang ating panalangin kung ito ay taos sa ating mga puso. Pangatlo po ay yung fellowship. Third spiritual discipline that every Christian should be trained or should do is fellowship. When we say fellowship, it's gathering together as believers. No, ito yung pagsasama-sama natin bilang mananampalataya. So anong ginagawa natin sa pagsasama-sama bilang mananampalataya? We encourage one another to grow in the Lord. So nagpapatuloy tayo na nagpapalakasan na manatili tayo sa Panginoon. So what are the 3 spiritual disciplines that every Christian should know or should do? First one is reading God's Word. Second is prayer. And number 3, fellowship. O sa Tagalog po, 3 P. Pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagsasama-sama bilang mananampalataya. Dapat po meron yan. Kasi pag binasa po natin ng Bible sa Book of Acts, when you read Book of Acts, so these 3 disciplines make the church grow. Ito yung naging dahilan kung bakit yung church sa Book of Acts ay lumago. Every day, libo-libo yung kanilang nadadala sa church. Kasi consistent sila sa pagsunod ng spiritual discipline. Amen po ba? This 2025, isa pong hamon sa atin na maging consistent po tayo sa pagbabasa ng Biblia. Ako po, challenge ko yung sarili ko na babasahin ko ang Bible ngayong buong taon. Kasi lagi lang akong nagtatry eh. Lagi lang ako sa Genesis, sa New Testament. So ngayon sabi ko, Lord, tulungan mo ko na matapos ko yung Bible ngayong taon na to. This 2025, I pray that God would help me to finish to read this Bible from Genesis to Revelation. At sa awa po ng Diyos, wala akong na-miss na araw na hindi nagbasa ng Bible. Nasa Acts chapter 4 na po ako mamaya. So praise God po, no? Kapag talagang hiniling natin sa Diyos, ay ibibigay niya sa atin. Kailangan po kasi yung ating pundasyon, our foundation should be the Word of God. So naaalala ko po si Pastor Lito, pag nagtuturo sa salita ng Diyos, meron siyang example. So, naalala niyo po yung panyo. So, eto po. So, this one, can you see this one?
The little part of the handkerchief. So yung maliit na parte po ng handkerchief. This is us. So ito po tayo. Tapos po, ito pong mahaba sa baba. Ito po yung salita ng Diyos. Yan po yung salita ng Diyos, no? So, subukan po natin na gapiin, bugbugin itong maliit na parte na to. So, kahit anong gawin ko po sa kanya, ano pong nangyayari? Nakatayo pa rin po ba? Nakatayo pa rin po ba? Amen. So, halimbawa, balik na rin natin. Singliit din po. Lalakyan ko pa ng konti. Ito po ikaw. Ito po tayo. Ito po ang salita ng Diyos. Bibitawan ko pa lang. Wala pa akong gagawin. Bagsak na. Di ba po? Bibitawan ko pa lang. Bagsak na agad. Pagdating ng mga hindi ko pa binubugbog. No? Pero yung maliit, nakatayo na agad. Di ba po? Kahit anong gawin. So yun po. When we are rooted with God's Word, we cannot be shaken. Hindi tayo agad mayayanig. Hindi tayo magagapi. Bakit? Kasi yung ugat natin napakalalim. At yun din po ang dahilan kung bakit ang mga puno hindi agad mabubuwal. Kasi malalim ang kanilang ugat. They are rooted beneath. Talagang malalim yung kanilang pag-ugat. Okay, so yung una po, first one is remove every sin and hindrances. Second is run with endurance. At yung panghuli po, ano po yung pangatlo? Letter R ulit. Remember Jesus' sufferings and victories. Ayan. Ang sabi po dito sa verse 2, ituon natin ang ating Panginoon, paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Do you have an English version, Ja? Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Okay, so, in ISB na lang dyan. Fixing our attention on Jesus or fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of the faith, who in view of the joy set before Him, endured the cross. That is Jesus suffering. Bakit ba namatay si Jesus? Yan yung kanyang paghihirap, yan yung kanyang pagdurusa. Siya mismo, in-endure niya. Si Jesus mismo ay tumakbo ng buong tiyaga sa takbuhing ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. Natapos po ba ni Jesus? Opo, with flying colors pa, no? Victory si Jesus. Siya ay nagtagumpay. Disregarding its shame, ano po yung naging gantimpala? Ano yung victory? Has sat down at the right hand of the throne of God. Noon pa man si Jesus ay nasa kanang trono na ng Diyos. Pero dito, siya lalo ay naluwalhati. Siya lalo ay naparangalan. At hindi lang yon, dahil sa ginawa niya, naligtas ang buong sanlibutan. Lagi nating alalahanin kung bakit naghirap si Kristo para sa atin. Maging ang kanyang katanguyuan ngayon dahil sa pagsunod niya sa Ama. Siya ay eksaktong halimbawa natin upang manatili sa ating pananampalataya. Si Jesus, kaya niya po yan sinabi upang hindi tayo manghina. Sinasabi niya, ako mismo naranasan ko yung mga nararanasan nyo ngayon. Ngunit hindi ako sumuko. Paano kung sumuko si Jesus? How if Jesus give up on the cross? He said, ayoko na. Ano ba yung English ng, ayoko na, I give up. Paano kung sinabi ni Jesus yun, no? E di lahat tayo sa impyerno mapupunta. Walang makakapunta sa langit. But Jesus won the cross. So napagtagumpayan po ni Jesus ang krus ng Kalbaryo. Kaya
Sa tamang panahon ng Diyos, kasama niya po tayo sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Okay, so yung una po kanina ay fix your eyes on Jesus' presence. Yung pangalawa po, pangalawang point na po tayo. Fix your eyes on Jesus' promises. Let us fix our eyes on Jesus' promises. Ituon natin ang ating isipan sa mga pangako ng Diyos para makatakbo tayo ng buong tiyaga. Okay po. Sabi po dito sa Hebrews chapter 12 verse 2. Yan po. Ito sa English. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Sa verse 3 to 4 sa Tagalog, sabi naman po dito, isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang makikipaglaban ninyo sa kasalanan. So meron tayong dalawang dapat tandaan dito sa promises. Ano po yun? Pioneer and perfecter of our faith. So that what Jesus promised to us. No, He will perfect us sa tamang panahon. He will perfect our faith. When we say pioneer, so dalawang P po yan. So when we say pioneer, ang ibig sabihin po niyan, He is the author. Siya yung pasimula. Siya yung may akda. He is the source. Siya yung pinagmumulan. Siya ang pinanggagalingan. Siya po ang may likha. Siya po ang may-ari. So, ibig sabihin, yung pananampalatayang meron tayo, kanino po nang galing? Unang-una, kay Jesus. At ito ay i-perfect niya. Gagawin niyang ganap upang tayo ay makasama niya doon sa kanyang kaluwalhatian. Yung perfecter naman, ibig sabihin nun, He will finish. He will perfect it well. Yung po yung ibig sabihin nun. He will finish well. He will bring it to completion. That is the meaning of perfecting. Perfecter. According to Philippians chapter 1 verse 6, sabi niya po dito, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. The good work that God has begun in us, He will complete it when Jesus comes again. Gagawing ganap ng Diyos yung kabutihang ginawa niya sa atin. Ano yung kabutihan niya? Yung pagliligtas niya sa atin, yung pagbibigay niya sa atin ng pananampalataya. Kaya yung takbuing sinimulan natin, kung buong tiyaga tayong magtitiwala sa Panginoong Hesus at yung ating mga baon-baon ay yung kanyang mga salita, yung kanyang mga pangako, tiyak po na matatapos po natin yung takbuhing inihanda niya para sa atin. Ang sabi rin po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, sapagkat kay Kristo, pakibasa nga po ng sabay-sabay, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. All the promises of God are always yes and amen in Jesus Christ. Lahat po ng pangako ng Diyos ay oo sa ating Panginoong Jesus. Yan po, kaya po yung mga panalangin natin, kapag yan ay ayon sa pangako ng Diyos, tutuparin niya yan. Alam niyo po ba, yung aking napangasawa ngayon ay bunga po yan ng panalangin. Panalangin ko po sa Panginoon. Meron po akong word na pinanghawakan nun sa Genesis chapter 1. Noong nakaraan nga po, nagkukwentuhan kami ni Jeng tungkol po dito sa mga ganitong bagay. No? So binanggit ko sa kanya, dun po sa Genesis chapter 2, sabi niya po dito,
sa verse 18. Can you flash it, Jaldine, in ISB? Okay. So later, the Lord God said, "It is not good for the one to be alone. I will make for him a companion that is suitable for him." Ang sabi ko sa Panginoon, nananalangin ako na, Lord, bigyan mo ako ng partner na makakasama ko sa paglilingkod. Ito yung binigay na word of God sa akin ng Lord. Sabi niya dito, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. When we pray sa Panginoon, ipag-pray natin yung Word of God. At ang Diyos po napakabuti kasi tinupad niya po eh. Tinupad niya po itong salitang to. Yung binigay niya po talaga sa akin ay angkop na makakatuwang ko at makakatulong sa paglilingkod sa Kanya. Isa lang po ito sa mga pangako ng Diyos na yes and amen sa ating Panginoong Jesus. Basta pag nanalangin tayo according sa salita ng Diyos. Huwag po sa gusto natin. Huwag nating hilingin, gusto ko mayaman. Gusto ko maraming pera. Gusto ko gwapo. Gusto ko may kotse. Gusto ko magaling. Gusto ko matalino. Ang ipag-pray po natin yung according to, sa salita ng Diyos. Angkop na makakasama at makakatulong saan? Sa paglilingkod sa Panginoon. Yun po. Kung halimbawa naman po na hindi ka po nakasal ka na Christian ka, ipag-pray din po natin. Sabi po ng Peter, pag-pray po natin yung asawa natin na makakilala sila sa Panginoon at gamitin natin ang ating buhay upang sila ay makakilala. So yun po yung sinasabi ng Biblia. Kaya panghawakan po natin itong verse na to. Favorite ko to kasi alam ko pag nanalangin ako sa Panginoon at ayon sa salita niya, tutuparin niya po yun. Basta ayon po sa kanyang salita sa Biblia. At sabi rin po sa Hebrew chapter 2 verse 10, sa pamamagitan ng kanyang pagdarusa siya ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kaluwalhatian. At sino po yung mga anak ng Diyos? Tayo po. Ang sabi po ng John 1:12, ang sino mang sumampalataya, anyone who believes that Jesus is our Savior, that Jesus is our Lord, he has the right to be child of God. He has the right to be child of God. Meron kang karapatan na maging anak ng Diyos. Not every one of us is a child of God. Everyone is created by God, but not everyone is a child of God. Only those who believe Jesus is regarded as his or her child. At isa po dito, no? Ano po ang chapter, bago po ang chapter 12? Sige nga po, kung magaling po kayo sa Bible. Ano po ang chapter, bago po ang chapter 12 ng Hebrews? Ang makakasagot po, may prize. May prize sa langit. Ano po ang chapter, bago ang chapter 12 ng Hebrews? Chapter 11. Nagulo po ba kayo? So bago po mag-chapter 12, ano po yung unang chapter? Chapter 11. Yung sinabi po doon ni Jesus sa chapter 12, verse 1 to 3, conclusion po kasi yun. Ibig sabihin po nun, pagtatapos na nung kanyang sinabi. So yung pagtatapos ng chapter 11 ay chapter 12. So ano ba yung sinasabi doon sa chapter 11? Bakit sinabi ni Jesus na ituon natin ang kanyang paningin sa Kanya? Kasi po yung chapter 11, yan po ay mga pananampalataya ng mga tao doon sa lumang tipan. Nabasa na po ba natin yung chapter 11? So doon po sa chapter 11, makikita po natin doon, sabi niya po dito, binigyan niya ng kahulugan ng pananampalataya. Ang sabi niya, what is faith? Now faith is the assurance that we hope for will
that we hope for will come about and the certainty that we cannot see exist. Sa Tagalog po, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. At sumunod na po doon, binanggit niya na si Abel, na naghandog ng mas mabuti kaysa kay Cain dahil sa kanyang pananampalataya. Pangalawa, si Enoch. Si Enoch po, yan po yung lingkod ng Diyos na hindi namatay pisikal, hindi binurol, hindi nilibing, kundi kinuha siya agad ng Diyos. Literal na kinuha siya sa langit, na parang si Jesus, umakyat sa langit. Sunod po, si Noah. Si Noah na gumawa ng malaking arko. Kahit hindi niya pa alam ang konsepto ng ulan po noon. No? Hindi niya pa alam kung ano ang ulan at ano ang baha. Pero gumawa siya ng malaking arko. At sila lang ng kanyang pamilya ang naligtas. Yung pananampalataya ni Abraham, pananampalataya ni Sarah, pananampalataya ni Moises, ni Jacob, ni ni Isaac, ni Joseph, at marami pa pong iba. At sabi po dito sa verse 39, sa Hebrew chapter 12, verse 39, all these people won approval for their faith, but they did not receive what was promised. Babasahin ko po sa Tagalog, no? At dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, nag-iwan sila ng kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Bagamat sila'y pinarangalan sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi nila natanggap ang ipinangako. Sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila'y hindi maging ganap malibang kasama tayo. Ano pong ibig sabihin nung hindi nila natanggap ang pangako? Ibig sabihin po itong mga sumasampalataya na to, pag binasa niyo po yung Hebrews 12, yung iba po dyan, niloob ng Diyos na pagpalain material. Pero mas marami po sa kanila yung mga namatay na naghihirap o nagdurusa. Hindi nila natanggap yung pangako. Bakit? Kasi po, yung pangako ay natanggap nila doon sa langit. Naunawaan po natin, halimbawa po sa panahon natin ngayon, kung meron po tayong hinihiling sa Lord, if we are asking God something, we are praying for it earnestly, and we are not yet getting it, no? Do not lose heart. So wag po tayong mawalan ng pag-asa kung hindi pa binibigay yung ating panalangin. Bakit po? Kasi po yung pangako na yon, tutuparin ng Diyos doon sa langit. So sa langit po, in heaven, no more tears. Diba po? Wala na pong kamatayan. We will not die. May buhay na walang hanggan na po tayo. So may mga pangako na hindi natin matatanggap sa buhay na ito. Ngunit tiyak na matatanggap po natin doon sa langit. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Makakatanggap tayo ng gantimpala sa langit. Amen. Yung makasama nga lang si Jesus napakalaking gantimpala na. Ano pa, kung ibibigay niya sa atin yung tahanan na higit pa sa tahanan dito sa lupa. Yung tahanang hindi nasisira. Okay. So, sunod na po tayo sa pangatlo, no? So, ano po yung una nating point? So, let us fix our eyes on Jesus' presence. Second po, let us fix our eyes on Jesus' promises. And lastly, let us fix our eyes on Jesus' purposes. Jesus has a purpose in everything that happened to us. So meron pong layunin ng Diyos kung bakit nangyayari sa atin ang mga bagay sa ating buhay. So ano po yung purpose? What is the purpose? Ano yung layunin? Sa
Hebrews chapter 12 verse 10, "For they indeed for a few days chasten us as seemed best to them, but He for our profit that we may be," ano daw po yung layunin? "Partakers of His holiness." Babasahin ko po sa Tagalog. Sabi po dito, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos, ikabuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. So let us remember that God's purpose is for us to be partakers of His holiness. Dapat di bang makasunod dun sa susunod na slide? Yung partakers of holiness. Tas pabago ko, pakigawang purposes yon. Nalagay ko kasi yan. Okay. So purposes po yan, no? Purposes. Tapos na po tayo sa promises. So upang maunawaan po natin yung chapter 12 verse 10, basahin po natin mula chapter 12 verses 5 hanggang 11. So babasahin ko po, no, sa Tagalog. Opo, sige po, sa Tagalog na lang po. Or sa English na lang dyan, tapos kayo na lang po magbasa sa Tagalog. Sige, babasahin ko po sa English. "So you have forgotten the encouragement that is addressed to you as son. My son, do not think lightly of the Lord's discipline or give up when you are corrected by Him." Ang sabi niya po dito, huwag nating baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag tayong panghinaan ng loob kapag dinidisiplina niya tayo. Verse 7, "For the Lord disciplines the one He loves." Sino po daw yung dinidisiplina ng Diyos? Yung mahal niya o hindi niya mahal? God discipline those He loves. Ibig sabihin po, pag tayo dinidisiplina ng Diyos, hindi siya galit sa atin, kundi mahal niya tayo at tinuturing niya tayong anak. And He punishes every son He accepts. At tinutuwid niya ang sinumang kanyang tunay na anak. Verse 7, What you endure disciplines you. God is treating you as sons. Is there a son whom his father does not discipline? Meron bang ama na hindi didisiplinahin ng kanyang anak? Sige po, i-observe po natin yung mga bata ngayon na hindi nadidisiplina. Ano po ang napansin nyo sa kanilang paglaki? Sila po ba yung mga masusunuring bata? O sila po ba yung mga batang pasaway? O minsan problema natin sa lipunan? Sa tingin nyo po? Yung mga dinidisiplina po ba, sila po ba yung mabuti sa lipunan o sila po yung pasaway sa lipunan? Ulitin ko po Di ba po may mga anak po tayo? O kaya yung mga anak na nakikita po natin sa paligid po natin. Yung mga anak po ba dinidisiplina, sila po ba yung mga mabubuting anak o yung mga pasaway na anak? Mabubuti po, di ba po? Ako po, ilang taon na po akong guro. Mula 2012 hanggang ngayon po, guro po ako. I'm a teacher. And I saw every kind of child. Nakita ko na po lahat ng klase ng bata. At naobserbahan po namin na ang batang dinidisiplina ng tama ng magulang, yun po yung nag-e-excel sa school at yung batang masunurin. Samantalang yung mga pinababayaan ng magulang, hindi dinidisiplina, sila yung mga problema namin sa school. Nainawaan po ninyo? Ibig sabihin po yung layunin po ng Diyos ay ma-develop ang ating mga karakter. Ma-develop po ang ating pag-uugali. Next, verse 8. Now, if you are without any discipline, in which all sons share, then you are illegitimate
and not God's son. God's son. So babasahin ko po sa Tagalog. Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi kayo yung mga anak sa labas. So kung hindi po tayo dinidisiplina, hindi tayo tunay na anak. Tayo po ay anak sa labas. Pero tayo po ay mga tunay na anak ng Diyos. Verse 9. Furthermore, we had earthly fathers who disciplined us, and we respected them for it. We should submit even more to the Father of our spirits and live, shouldn't we? So kung tayo ay dinidisiplina ng ating magulang, how much more if God discipline us? Ano pa kung tayo didisiplinahin ng Diyos? Di ba mas mainam kapag tayo didisiplina ng Diyos para hindi tayo mapunta sa maling landas? At sa verse 11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, for those who have been trained by it, it produces a harvest of righteousness and peace. Meron bang bunga yung pagdidisiplina ng Diyos? Ano po yung bunga? Righteousness and peace. Meron pong kapayapaan. Ang bata kapag may disiplina, hindi ka mag-aalala. Bakit? Kasi alam mong mabuti ang gagawin niya. Pero pag ang bata matigas ang ulo, kakabahan ka palagi. Bakit? Kasi baka gumawa na naman siya ng gulo. So may kapayapaan at may katuwiran. Matuwid ang pamumuhay. Halimbawa po, tingnan po natin itong picture na to. Yung picture ng bata. So habang pinantay po natin yung picture ng bata, basahin ko lang din po yung sinasabi sa Santiago. So sabi po sa Santiago chapter 1, sabi po dito, mga kapatid, magalala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ano po ba yung pagdidisiplina ng Panginoon? Yung pagdidisiplina po ng Panginoon ay loloob niya na tayo ay makaranas ng mga pagsubok sa buhay. Ano po yun eh? Ang sabi ni C.S. Lewis, that is a megaphone. Wake up call po yun sa lahat ng mga sumasampalataya sa Diyos. Gising na. Matuto ka na. No? Huwag mo nang gawin ulit ang pagkakasala. Itong pagsubok na pong ito ay nagpapatatag sa atin. Ayan, tignan po natin to. So ano po nakikita nyo sa picture? Batang binabakunahan. So karamihan po sa atin dito, no, meron na pong anak. Masarap po ba na makikita ang anak na, alam niyo, yung iyak niya, yung sakit na nararamdaman niya habang binabakunahan? Di ba po masakit? Lalo na po sa mga nanay, no? Nababakunahan yung anak. Lalo na po dun sa bata. Masakit po yun. Pero, bakit pinapayagan pa rin nating bakunahan sila kahit alam nating masakit? Bakit po kaya? Alam nating masakit yung bakuna pero pumapayag pa rin tayong bakunahan sila. Kasi po, makakabuti para sa kanilang kalusugan. So, sandaling sakit lang yung mararanasan nila, pero matagal na kaginhawaan naman ang bunga nito. Ganon din po tayo. Sa ngayon, sandaling sakit lang yung nararanasan natin. Pero yung kapalit naman po nito ay habang buhay na kaginhawaan. Kung tayo ay mananatili sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Balikan nga po natin yung 3 punto natin para sa umagang ito. Let us fix our eyes on Jesus. Ano po yung una? Presence. Pangalawa po, promises. Pangatlo po, purposes. Tandaan po natin yan. This 2025, let us fix our eyes on Jesus. Gusto niyo po bang matapos ang takbuhing binigay sa atin ng Panginoon?
Naku, wala pong gustong matapos ang takbuhin na pan. Meron po bang nais dito na matapos ang takbo yung binigay sa kanya ng Panginoon? Do you want to finish the race God has given you? Amen. So let us practice these three things. Let us fix our eyes on Jesus. At bilang pong pagtatapos, basahin po natin ang Mateo chapter 14, verse 23 to 24. ISB Ja. Susundan nyo na lang po ako sa Tagalog po, no, sa pagbabasa ko. Meron po kayong mga Biblia. So sabi po dito, after dismissing the crowds, he went up on a hillside by himself to pray. When evening came, he was there alone. So si Jesus po ang binabanggit dito. Si Jesus po ay nagpunta sa bundok para po manalangin. Sa verse 24, by this time, the boat was in the middle of the sea and was being battered by the waves because the wind was against them. So nung pagkakataon pong ito, yung mga alagad, inutusan niya na pong pumunta sa kabilang laot, sa kabilang pampang. So yung mga alagad po ay namamangka. Pero nung panahong ito, hindi po maganda yung panahon. Sila po ay binabayo ng malakas na alon. Verse 25, shortly before dawn, Jesus came to them walking on the sea. At nung madaling araw na po, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Verse 26, when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and cried out, "It's a ghost!" Ang sabi nila kay Jesus, multo. Natakot po sila kasi akala nila yung naglalakad sa tubig ay isang multo. Verse 27, have courage. Jesus immediately told them, "It's me. Stop being afraid." Ang sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Ako ito. Next, verse 28. Peter answered him, "Lord, if it's you, order me to come to you on the water." Si Pedro po, ang sabi niya kay Jesus, Panginoong Jesus, kung talagang ikaw iyan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. So si Jesus po, sa ibabaw ng tubig, ang sabi ni Pedro, kung talagang ikaw yan, tulungan mo akong makapunta dyan sa iyo. Verse 29, Jesus said, "Come on." So Peter got down out of the boat, started walking on the water, and came to Jesus. Si Peter po ba ay nakalakad sa tubig? Ano pong sabi dito? So Peter got down of the boat, started walking on the water. Does Peter walk on water? Nakalakad si Pedro sa tubig. But when he noticed the strong wind, he was frightened. Nung si Pedro ay nakatingin kay Jesus, siya ay nakalakad sa tubig. When Peter was focused on Jesus, instead of the strong wind, he was able to walk on water. Nung nakatuon ang paningin ni Pedro kay Jesus, nakalakad siya sa tubig. Pero nung nakatuon na yung paningin niya sa malaking alon, so dun sa malakas na hangin, natakot siya, no? Naghari yung takot at nagsimula siyang lumubog. Sa verse 31, at once Jesus reached out his hand, caught him, and asked him, You who have so little faith, why did you doubt? Bakit ka nag-alinlangan? At sa verse 32 at 33, ang sabi po dito, and they got into the boat, the wind stopped blowing. Then the men in the boat began to worship Jesus, saying, You are certainly the Son of God. Napakalma po ni Jesus yung masamang panahon. Katulad po ni Pedro,
when we focus our eyes on Jesus, when we fix our eyes on Jesus, at hindi po natin titignan yung mga malalakas na hangin, malalakas na alon, hindi po tayo lulubog gaya ni Pedro. Diba nakalakad po siya sa ibabaw ng tubig? So ang mensahe po ng Panginoon, manatili po tayong nakatingin sa Kanya this 2025. Kung meron kang nakikitang mga negatibong bagay sa paligid mo, sa mga kapatid mo sa pananampalataya, mismo sa church, sa mga leaders, ano pong sabi ni Jesus? Fix your eyes on Jesus. Hindi yung mga nasa paligid mo ang magpapanalo sa'yo sa takbuhin. Sino? Si Jesus. At isa pa pong halimbawa po ng pananampalataya, sino pong nakakilala kay Sidney McLaughlin Lebron? So, he was the 2024 gold medalist sa sprinter, tsaka sa hurdle. So, kasabay po siya ni Carlos Yulo na nanalo sa Paris Olympics. Ito lang pong 2024. Isa po siyang Christian. She was a Christian. So, nung nalaman na siya ay Christian, di ba po nanalo ng gold medal? Kapag nanalo po ng gold medal sa Olympics, merong mga advertisement. Tama po ba? Maraming mga endorsement. Pero nung nalaman na si McLaughlin ay isang Christian, alam niyo pong ginawa sa kanya? Olympics gold medalist Sidney McLaughlin on being canceled for speaking about her faith. Dahil ipinahayag niya yung kanyang pananampalataya, yung mga endorsement niya ay tinanggal. Sabi niya dito, I don't live for the approval of people. Hindi ako nabubuhay para sa kagustuhan o para sa opinyon ng mga tao. Even if an endorsement or something wants to leave, kahit na alisin o tanggalin pa nila yung mga endorsement na yan, kasi malaki po ang isang endorsement. Milyon. Parang dito po sa Pilipinas, sila Pacquiao, sila Carlos Yulo, Heidelin Diaz. Malaki po yung kanilang mga bayad sa endorsement, lalo pat ibang bansa yung endorsement. No? I know, sabi niya po, God will provide. Tumingin po ba siya doon sa laki ng kanyang mga endorsement? Sa laki ng mawawala sa kanya? Sino po ang tinignan niya? Si Jesus. Yung pananampalataya niya. Hindi niya kinancel yung faith niya. Kinancel niya yung mga bagay sa sanlibutan na alam niyang panandalian lang. At sumulat po siya ng libro. Hindi ko alam ko bago po yun bago siya manalo. Ang pamagat po ng libro, far more than gold. Higit pa sa ginto. At ano po yung higit sa ginto? Yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Our faith is more than gold. At ayan po dapat ang ating ingatan, yan po ang ating alagaan. Inihikayat ko po ang lahat na tumayo. Sige po, let us worship the Lord while we sing this song. So habang po tayo umaawit sa Panginoon, hayaan po natin kung may mga bagay sa buhay natin na nagbaling ng tingin natin sa sanlibutan. At this 2025, ilang linggo pa lang nakakalipas at tila yung paningin natin ay hindi na nakatuon kay Jesus. Hayaan po natin na ngayong araw na ito, let us recommit. Let us remember, alalahanin po natin na dapat kay Jesus lamang nakatuon ang ating Panginoon. At the cross, oh Lord, you've searched
Sa oras pong ito, patuloy po tayo sa diwa ng Panginoon. Let us continue to be in the presence of our Lord. And while we are singing this song, let us reflect what God has done in our lives to finish the race of faith. Yes, Jesus. Forever in my life, you see me through. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Carried in everlasting arms, you never let me go. Through it all. Come on, church, patuloy po tayong umawit sa Panginoon at hayaan po natin, sambitin po natin yung lyrics at lagay po natin sa ating mga puso. Let us continue to worship Jesus. The seasons cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you,
instrumento, maaari po ba na patuloy po natin kausapin ng Panginoon? Sabihin po natin sa Kanya, anuman pong mga balakid, anuman pong mga kasalanan na nagpapabagal o nagiging dahilan upang hindi natin matapos yung takbuhin na ibinigay niya sa atin. Hayaan po natin sa oras na ito, isuko po natin sa Panginoon. Yes. Yes, sa oras na ito, kausapin mo ang Panginoon. Say your stories to God. What are those hindrances? What are those sin? That make you slow in the race that has set for you. Yes, Jesus. Sige po, hayaan po natin sa oras na ito, patuloy natin kausapin ang Panginoon and pray for the strength, pray for the endurance, pray for the perseverance that we will finish the race well. In Jesus' name. In Jesus' name. Sige po, sa oras na ito, patuloy po tayong manalangin. Panginoon, marami pong salamat sapagkat Ikaw ang unang nagwagi sa takbuhin na ibinigay mo sa amin. Dalangin po namin na sa takbuhin na patuloy po naming tinatakbuhan, bigyan niyo kami ng lakas. Give us strength. Bigyan niyo po kami ng katyagaan. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang matapos po namin ito ayon po sa iyong kalooban. We trust everything to you. We believe in your word. We believe in your promises. And we pray that we learn and accept your purposes in us. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah, praise the Lord. Patuloy po nating awitan at selyuhan ang katagumpayan ng katuruan ng ating Panginoon ngayong umaga. Karapat-dapat! Palakpak po natin ang ating pamumuhay. Hallelujah! Ikaw ang pasimula at lakas, ang Diyos na umibig at ligtas. Di kayang masakit lahat, basta salamat.
karapat-dapat kang sambahin.